Hello mga kaibigan, pag-usapan lang natin itong survey na nilabas ng SWS, no? June 23 to July 1. Eto mga kababayan, nung wala na po si Sara Duterte sa DepEd Secretary. So, ibig sabihin mga kaibigan, wala na po siya sa umbrella ni PBBM, no? At eto rin po yung panahon na kung saan inumpisahan na rin niya ang pagbanat kay PBBM. So, makikita natin dito, 61% po siya nung March, nung nasa cabinet pa siya ni PBBM. And then, pagdating ng June, mga kababayan, no? June 23, ito, sinimulan itong survey na ito hanggang July 1. So, dito, bumaba po siya. Yung dating 61% ay naging 44% na lang po. At si PBBM naman po, nung March, mga kababayan, nasa 50%, at nitong June ay naging 55%. No? So, consistent po si PBBM ang kanyang pong pag-angat at si Sara Duterte naman po ay consistent ang pagbaba. So, ano yung sinasabi ko tungkol dito? Dito makikita natin mga kababayan na may tama talaga yung sinasabi ko na mga kababayan, tumataas lang po si Sara Duterte noon sa mga survey dahil nandyan pa siya sa umbrella ni PBBM sa kabinete. Kasi alam naman natin mga kaibigan, anong panahon ng kampanyahan, mas mataas po diba yung kanyang nakuhang boto dahil yung 31 million na Marcos loyalists and Marcos supporters na bumoto kay PBBM, at the same time, binoto rin natin si Sara Duterte dahil yun ang sinabi ni PBBM na iboto natin. Diba? At yung 1 million na sobra ni Sara Duterte, yan lang po talaga ang mga DDS na bumoto sa kanya. Bakit po? Kasi, alam naman natin na giniba po ni Rodrigo Duterte, no? Dating presidente, giniba niya si PBBM na wag daw iboto. So, halos lahat ng mga DDS, mga kaibigan, ay hindi po bumoto kay PBBM. No? Halos lahat. Kaya eto mga kababayan, masasabi natin na 1 million lang pala talaga ang mga DDS. 1 million lang talaga sila. Yan resulta mga kaibigan, 32 million si Sara Duterte. So yung 31 million dyan, solid yan kay PBBM. So 31 million lang talaga ang DDS. Yan ang mga bumoto kay Sara na hindi bumoto kay PBBM. Diba? Mga kaibigan, magtatali naman siya kasi ilan lang po ang botante ng Davao, no? So kung titingnan natin mga kaibigan, ilan lang ba ang botante ng Davao? Ito yung voters ng Davao. Ang sinasabi dito, ang voters po ng Davao City ay pumapatak lang na 984,604. Yan lang po ang voters ng Davao City. So, wala pa po siyang 1 milyon. No? So, mga kaibigan, kung titignan po natin ang sobra po na boto ni Sara Duterte kay PBBM ay nasa 1 million plus. At kung atin titignan ngayon ang botante ng Davao, pumapatak po na 1,410,190. See? So, di ba tama mga kaibigan? Ang 31 million na bumoto sa kanya kay PBBM yon. Yung natira na 1 million plus, ayun talaga ang mga botante ng Davao. Di ba? Ayan Davao City, 984,604. Bansalan, 42,855. Digos, 111,015. Mga kaibigan, nandito yan, So, kung atin pong itatali ang 11 municipalities, Bansalan, Davao City, Digos, Hagonoy, Kiblawan, Magsaysay, Malalag, Matanao, Padada, Santa Cruz, Sulop, mga kaibigan, pumapatak na 1,410,190. So, yan lang po mga kaibigan. Yan lang ang parang bumoto kay Sara Duterte na mga DDS. 'Di ba? Davao lang naman sila kilala
Di ba mga kaibigan? So ito, nung inalis na po ni Sara Duterte yung suporta niya kay PBBM at bumabanat na po siya kay PBBM, mga kaibigan, eto, inalis na rin ng mga tao ang suporta nila kay Sara Duterte. Dahil kaya lang naman sila sumuporta kay Sara ay dahil kay PBBM. Diba? So nakikita na natin ngayon ang patuloy na pagbaba sa survey ni Sara Duterte. Ito po mga kaibigan ay resulta nung pag-alis niya sa DepEd Secretary. Kasi wala na kumbaga hindi na siya kakampi ni PBBM So, yung mga kakampi po ni PBBM katulad ko, di ba? Inendorso ko rin si Sara kasi dahil nga kay PBBM at binoto ko rin at sa mga pages ko talagang pinagtatanggol ko. Pero lately, di ba, binanatan ko na rin siya. Kasi nakita ko hindi tumitigil ang pamilya niya sa pagbanat kay PBBM. Pagkatapos, sumasama pa siya sa mga rally. Hindi napundi ako. Sabi ko ba, pinagtatanggol ko tong babaeng to. Pagkatapos, ganito yung ginagawa niya kay PBBM. Ay sumasali pa siya sa mga rally-rally. So, isa ako doon mga kababayan na dating sumuporta kay Sara dahil kay PBBM. Pero later on ay binatikos ko na rin siya. So, ganito po, mga kaibigan, ang nangyari ngayon. At, totoo po ito dahil kita nyo, hindi lang isang survey, di ba? Yung una, Okta Research. Ngayon naman, SWS. So, dalawang survey, mga kaibigan, na dati-dati ay sinasabi sa mga survey na to na mataas si Sara. Pero ngayon, kita nyo, sinasabi sa mga survey na to na mababa si Sara. So, ayan na yung resulta ng pagiging bratinela na. Pagiging bratinela niya. Eto na yung resulta ng pagiging rebellious niya kay PBBM. At eto na yung resulta sa mga sinasabi niya na hindi maganda kay PBBM. Ba? Kaya kung gusto ni Sara na magpatuloy ang kanyang pagbagsak, ipagpatuloy lang din niya ang kanyang pagbanat sa administrasyon at kay PBBM dahil kitang-kita na ng mga sambayan ng Pilipino kung ano ang kulay niya. Pero nagpapasalamat ako dahil habang maaga pa ay pinakita na niya ang kulay niya sa mamamayang Pilipino. Dahil dito mga kababayan ay alam na natin na kung sino yung hindi natin dapat iboto pagdating ng 2028 election, di ba? So, yan mga kaibigan, yan po ang katotohanan, no? Yan. So, yun lang po, Admin Rich.